San, dahil ito ba naman ng mabuti, banal ka na rin? No. Ano panahon ni Moses, pwede yan. Pero sa panahon ngayon, hindi na pwede yun. Pag isinasagawa mo pa yan, pag kaya ng katuwiran mo, si Kristo namatay ng walang kabuluhan. So, yan yung isa pang bagay ng tao. O ano pa yung mga bagay ng Diyos pa? Sige. Ano pa? O, yung sa 7:14. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Ang kautusan sa Espiritu eh. Kaya pag sinusunod mo yung kautusan na yun, sa Espiritu ka na, yun ang bagay ng tao. Pero ang bagay ng tao, ang bagay ng Diyos, ang kautusan sa Espiritu. Pero sinabi na nga rito, ang laman ay is laman. Hindi po rin pag isasagawa mo ngayon yung kautusan sa Espiritu, isa Espiritu ka na rin. No, hindi mo magagawa yun. Bakit? Magagawa mo ba yung kautusan na sa Espiritu? Kung nasa laman ka? Hindi mo magagawa yun. Hindi mo masusunod yan. Kahit na sundin mo, bali wala sa paningin ng Diyos yan. Kahit na sundin mo, kahit na susunod mo ba? Bakit? O, Galasa 4. Tingnan natin ang Galasa 4. Galacia 4, versikulo 5:17 ng Galacia. Pakibasa mo ulit, Sister Mindy. Sapagkat ang laman ay nagdanasan ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ng bagay na pinag-ibig. Oo. Diba? Pagka isasagawa mo yung kautusan, sa Espiritu ka lang, no? Hindi mo magagawa yan. Bakit? Magkalaban, di ba? Sabi nga ni Apostol Pablo eh, ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Kailangan malaman natin yan. Kaya sinabi niya, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Ito, hindi mo alam yan. Sinumpa? Ano yung dapat natin malaman doon? Yung binasa ni Sister Lindy. Sinasabi niya nga, nasa laman, ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Basta't nasa laman ka, basta't sa laman ka, hindi ka magnanasa ng sa Espiritu. Kaya kung sabihin nga, susunod mo yan. Kailan mo nasunod? O ngayon. O sige, nasusunod mo, pero hindi ka alingin ka na. Bakit? Patay ka na, nagkasala ka na. O, diba? Kahit nga durugin mo pa yung bato sa, dalawang tapes ng bato sa kasusunod dyan sa ulo mo, ulit-ulitin natin yan, kahit durugin mo yan, sinubutin mo, ilagay mo sa tubig, inumin mo, kainin mo, isaksan mo sa baga mo. Kahit ganapin mo ng ganapin yan, hindi ka pa rin ganap sa Diyos. Bakit? Pagkakilala nila ng kasalanan yan, makikilala mo na ang kasalanan yan. Pagkakilala na ng kasalanan, tapos nandun ka pa rin. Pag nakilala mo kasalanan mo, ano dapat sa'yo? Banglista. Ayun. Alam mo na pinang kasalanan yan eh. Sunod ka pa rin na sunod. Pagkakilala ng kasalanan. Birin mo yung bagay ng Diyos, oh. Ang kautusan, pagkakilala ng kasalanan. Kaya kahit ganapin mo ng patungod dyan,
Sa halip na galapin niya, magsisi na lang. Ayan! Sinasabi naman ang pagkakilala ng kasalanan at hindi ka na-really ganap dyan eh. Tapos ganap ka ng ganap, ganatin mo ka. Eh di ang masama, nasa iyo pa rin, ang kailangan sa iyo magsisi ka na lang. At ang dapat mong malaman, kung saan walang kautusan, doon walang pagsalansang. Dahil ang kasalanan ay ang pagsalansang sa kautusan. Diba? Ngayon, tama na sinabi natin sa noon eh. Ang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalansang sa kautusan. Ngayon, para walang pagsalansang, ano sinabi natin si Pablo? Ang kautusan ay gumagawa ng galit, datapwat kung saan walang kautusan, ay wala rin. Sabi mo, magka-contradict, hindi. Magkaharmony nga yung dalawang yan eh. Ang sabi ni Juan, ang kasalanan, pagsalansang sa kautusan. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung saan walang kasalanan, ay walang pagsalansang. Kaya kailangan, makita mo yun. Makita mo yung kung nasaan yung walang pagsalansang. Para, wala kang kasalanan. Dahil ang kasalanan, pagsalansang sa kautusan, sabi ni Apostol Juan. Para wala kang kasalanan, kailangan makita mo, sinasabi ni Apostol Pablo na kung saan walang kautusan ay walang pagsalansang. Dahil ikaw sa laman ka, kahit tuparin yung 10 utos na yan, no? Hindi ka naaaring ganap. Unang-una, pagkakilala na rin ng kasalanan na yun yan. Pangalawa, patay ka na. May parusa ka ng kamatayan. Bakit? Ang sabi niya Apostol Pablo sa Roma 7:7, ang kautusan ba may kasalanan? Huwag na mangyari. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakil. Datapwat ng isang panahon, ako'y nabubuhay ng walang kautusan. Datapwat nang dumating ang utos, ako'y namatay. Ang kasalanan ay nabuhay at ako'y namatay. Sin revived. And I was dead. Nabuhay pala yung kasalanan doon, no? May nagawa ba yung kautusan nito? Papatayin ka pa ng kautusan. Bakit? Ano sinabi niya? Sa versikulo 9. At ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kung ito'y sa ikamamatahan. Oo. Yung ano na, yung dinaya ako ng utos. Oo. Yung panahon ni Moises, pag isinagawa mo yan, mabubuhay ka. Sunod ka ng sunod, yung ka na. Pero ngayon, Sa kamamatay na talaga. kahit sundin mo ng patiwarik yan, no? Pinatay ka na yan. Eh, ang tanong pa nga din eh, sapagkat ang kasalanan dinaya ako at gumawa sa akin ng sari-saring utos. Sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Kaya nga ang kapangyarihan ng kautusan, ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ha? Hindi po kapangyarihan ng Diyos ang kautusan, kundi ang kautusan, kapangyarihan po ng kasalanan niya. Kasi kung walang kautusan, ang kasalanan patay. Eh may utos. Bakit sinabi niya ako sa Pablo yung utos na siya kabubuhay, nasumpungan niya sa ikamamatay? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Diba? Kaya, nung dumating ang utos ko yun, namatay siya. Kaya kahit ano bang pagganap mo sa kautusan na yan, patay ka na. Bound for distraction ka na. Ang kailangan mo ngayon, yung nag-aalis ng kasalanan. Sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusan mga sukat mga pagliligtas, tunay nga ang katuwiran sana ay dahil sa kautusan.